sabi mo mabuting tao ka. So gagamitin natin yung Diyos bilang basis or standard to test you. Okay lang ba? Okay So po. familiar ka sa Ten Commandments? Opo. Kaya mo bang magbigay ng isang commandment sa Ten Commandments? Ano na po, sir, yun po sa Sabat po. Sudo 20 verse 8 po. Then, Sabat din po yung ano, sir, medyo nalilito po ako din, sir, sa Sabat po. Kasi Sabat is, basta, sir, napakalalim ng meaning po sa Sabat. Kaya nga minsan, nalilito din ako, sir, bakit? Friday, Sunday, yan po. So yung ano, Opo. keeping the Sabbath holy. Opo. So doon ka Opo. naguguluhan. Opo. So yun yung tumatak sa isipan mo. Yan po talaga, Okay. sir. So iisa yun sa Ten Commandments. Opo. So gagamitin natin yung Ten Commandments para i-test ka. Ano ang name mo, sir? Tonton po. Tonton, Joshua nga po pala. So Sir Tonton. March po. Sige po. Okay. So Sir Tonton, gagamitin natin yung Ten Commandments para ma-test ka kung tunay nga bang mabuti kang tao. Okay? Sige pa. Okay. Unang tanong, sa 9 Commandment, mayroong sinasabi doon na huwag kang magsisinungaling. Apo. You shall not lie. Apo. Matanong ko Sir Tonton, ilang beses ka na bang nakapagsinungaling? Depende po sa sitwasyon, sir. Depende sa sitwasyon. Apa. Pero nangyari ng Marami-rami na. nakapagsinungaling ka. Nangyari, sir. Marami po. na. Ilang beses na po? Depende po talaga sa sitwasyon, sir. Depende. Marami na siguro, no? Hindi na marami, sir. mabilang. Okay. Depende sa sitwasyon po. Ano, Sir Tonton, anong tawag sa isang taong hindi nagsasabi ng katotohanan? Liar. Liar, no? Sinungaling. So yun talaga eh, kapag nagsinungaling ka, sinungaling ka talaga. Okay. Pangalawang tanong, sa 8th commandment, ang sabi doon, you shall not steal. Apo. Huwag kang magnanakaw. Apo. Masasabi niyo po ba na nagawa niyo ng kumuha ng bagay or gamit na hindi mo pagmamay-ari pero kinuha mo siya? Na-try niyo na bang gawin yun? Na-experience niyo na bang magawa yun sa buhay niyo? Ano po? Opo, pero maliit na mga bagay na po. Ulpen. Yung ganun po. Nung kabataan pa natin, no? Apo. Kumuha ng candy. O yung nag-aaral tayo, right? Apo, Diba? apo. May nakuha tayong papel, Apo. ballpen na hindi rin pagmamay-ari. So ano po yung tawag sa isang taong kumukuha ng bagay or gamit na hindi niya pagmamay-ari? Magnanakaw po. Magnanakaw po. Okay. So, sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, hindi na lang tayo sinungaling, kundi magnanakaw na rin. Okay? Dalawa na po. Okay? Dalawa na po. Okay. So, pangatlo po, sabi po sa third commandment, huwag niyo raw pong babanggitin or gagamitin ang pangalan ni Yahweh, ang pangalan ng Diyos, sa walang kabuluhang bagay. Opo. Na-try mo na bang banggitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay? Through expression or Parang sa ganun po. joke? Sa expression po. Sa expression, Sa joke, no? never po. Kapag nagtatawanan ka ng kaibigan Ay, mo, hindi pa. Bawal Hindi po ganun. talaga. Opo. pero Expression sa na po. through expression, sa paanong paraan, paano mo siya na, Ano ba? Ay, Lord. Ano? mga ganun na ano ka na, dulas, pwedeng ganun, di ba? Okay. Sa tingin mo kaya, Sir Tonton, bakit mo siya na-i-express without any reason? Yung ano, sir eh. Ay, parang palagi yung sigod yung nabibigkas mo. Palagi yung sa isip mo. Yung Panginoon kayo. Ay, Lord. Hmm. Pagka ano. Pero ano yun, no? Hindi siya intentional na Hindi pa. pagsamba, no? Na parang nagsasamba ka sa kanya, wino-worship mo siya, pero nababanggit mo lang yung pangalan niya unknowingly, no? Parang true expression lang talaga. So therefore, sabi ng Panginoon, wag daw natin gagawin yun. Kasi lapag yun sa kanyang kautusan. Opo. So, matanong ko lang, ano yung real name niyo po? Real name ko pa, Opo. Antonio po. Antonio. Opo. Sa tingin niyo po ba, sir, yung pangalan na binigay sa inyo ng magulang ninyo, talagang pinag-isipan nilang mabuti, nabigyan kanila ng magandang pangalan na Antonio? Hindi yung mga pangalan na parang mga, like for example na to, Bakekang, di ba mga ang pangit pakinggan, di ba po? Opo. Pero masasabi niyo po ba na talagang binigyan ka ng magulang mo ng pangalan na pinag-isipan nila at yung maayos na pangalan na hindi ka kakantsawin or ibubuli ng ibang tao, di ba po? So napaka-precious ng pangalan natin na binibigay ng magulang natin. Pero isipin niyo po, kung ganun para sa magulang natin na binibigyan nila tayo ng magandang pangalan, isipin niyo po, how much more yung Diyos na naglalan sa atin. Ginagamit natin yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. Offensive po yun para sa kanya. Masasaktan po siya. Gugustuhin niyo po ba na gamitin ninyo yung apelyido ng magulang ninyo sa walang kwentang bagay? Ay, hindi po. Bakit po? Ano po sa ano po sir eh. Pangit sir, pangit po talaga. Nasaktan yung magulang Opo. natin. Mahal niyo po ba yung magulang? Opo. Sobra po. How much more sa Panginoon? Tama po ba? Opo. So, the way na ginagamit natin yung pangalan niya sa walang kabuluhang bagay, nasasaktan ng Panginoon din. And bilang isang Panginoon, bilang isang Diyos na ginagamit yung pangalan niya, nagagamit yung pangalan niya, maliban sa offensive yun, para sa kanya sacred.
Sacred Apa. siya, holy siya na Diyos. At ang hatol nun, paparusahan niya yung taong nagkasala sa kanya gamit yung paglabag sa kautosan na yun, ginamit mo yung pangalan niya. So ang tawag po niyan, blasphemy. Okay po. Okay, so we are using the name of God in a cuss word. Okay, so hindi na lang po tayo sinungaling, hindi na lang po tayo magnanakaw. Pangatlo po, nilapastangan pa natin yung pangalan ng Diyos. Last na lang po, last question. Okay. Nung binasa ko po to, nung na-encounter ko po to sa Bible, nasaktan po ako kasi lalaki po ako eh. And dumating din sa time sa buhay ko na nagawa ko rin siya. And nung nabasa ko siya, talagang natamaan ako, nasaktan ako. Ito po yung sabi ni Jesus Christ. Sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 28, meron siyang kinote sa 7th commandment. Opo. Familiar po ba kayo sa 7th commandment? Ay, hindi po masabi po memorize yan. Ang 7th commandment, ang sabi is, huwag kang mangangalunya. You shall not commit adultery. Apa. Familiar ka sa word na adultery? Apa. Ano po yun? Sa adultery po sir is sa pag ano po sir, sa pagpatay po sir. Ay, hindi. Yung adultery is, kapag may asawa ka na, Ay, tapos nangaliwa ka po. pa. Pangangaliwa. Oo, Apa. yun. So actually, kung titingnan natin yung batas sa atin dito sa bansa, illegal po yun, yung adultery. Illegal po, dito po. Kapag nahuli ka na may asawa ka tapos nangalunya ka pa, pwede kang makulong. Adultery So kung po. sa bansa natin, kasalanan ng adultery, ito yung sabi ni Jesus Christ. Kinote niya yung 7th commandment. Sabi niya doon, you shall not commit adultery, but I say to you, sabi niya, whoever looks to a woman and lust for her Apa. has already committed adultery with her on his heart. So sa Tagalog, kung sino man daw yung tumingin sa isang babae nang may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery. Apa. So, ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ, enough na tumingin ka lang sa isang babae, nagandahan ka sa kanya, tapos tiningnan mo siya ng malaswa, naisipan mo yun sa isipan mo, nagawa mo na daw yung adultery. Parang nagawa mo na yung adultery. So, ganun kataas yung standard ni Jesus Christ, no? Kasi hindi mo na necessary kailangan gawin yung adultery literally. Tumingin ka lang sa babae, pinag-isipan mo siya ng hindi maganda. Sir Antonio, kung okay lang na matanong to sa iyo, kung hindi ka ma-offend, hopefully sana hindi ka ma-offend. Pero medyo offensive yung question kasi, pero Okay just lang bear po. with me lang po. Kung tatanungin kita, base doon sa question na ito, masasabi niyo po ba na sa buong buhay ninyo, na-try nyo na or na-experience nyo ng makapag-isip na hindi maganda sa isang babae? Hindi appropriate sa isang babae, para sa isang babae. Opo, sana po kasi yun sir sa within the grupo. Depende po kasi din sa grupo sir. Bawa sa mga dati mga kaibigan ko marunong chicks po talaga. Tama. Kaya simple takbo ng utak mo iba pero pag iba yung grupo mo, just like ganito. Parang madadamay ka Oo, rin. madadamay ka. Pati ikaw, mapapaisip ka na rin. Yung sabi nga na sabihin mo kung sino yung mga kaibigan mo sa akin, tapos sabihin ko kung sino ka. Yun sir. Nagawa ko yun din dati sir. Pag may makikita ng ko, wow. Social media din. Social media din, di ba? media. Kahit sa Facebook Apa. or sa mga website, pinupuntahan, dinadalaw nating website, nakakapanood tayo ng hindi maganda. So ano na rin yun, di ba? Counted na rin yun. Apa. Kasi tinitingnan natin yung isang babae sa loob ng screen ng malaswa, right? So, Sir Antonio, Sir Tonton, hindi po kita ginajudge, hindi po Ako namin lang po. kayo ginajudge, Apa, pero apa. base sa sagot ninyo po, inamin nyo po na kayo ay sinungaling, magnanakaw, nilapastangan ang pangalan ng Diyos, at pang-apat, nangangalunya sa puso. Apa. 4 pa lang po yun sa 10 Commandments. Patingin nyo po ba, enough na yun para sa inyo, para masabi ninyong, hindi pala ako mabuting tao kasi may nilabag ako na 4 na kautusan sa 10 Commandments. So sasabi nyo po ba na hindi na kayo mabuting tao? Opo, sabi ko talaga na hindi ako mabuting tao sir. Araw-araw po talaga sir, hindi ko talaga Nagkakasala po. So nagbago na po ba yung pananaw ninyo? Kanina sinabi nyo, Apa. mabuting tao kayo. Pero ngayon, napatunayan ng 10 Commandments, pinapakita ng Diyos na hindi pala tayo mabuting tao. Apa. Kasi meron tayong mga nilabag na kautusan. Hindi ka man perfect, pero dahil meron kang nilalabag na kautusan sa 10 Commandments, therefore, ang tingin ng Diyos sa atin is makasalanan. Sinner na. Tama? Sinner, guilty. Okay? So kung gagamitin ng Diyos yung 10 Commandments para hatulan po kayo pagdating ng panahon. Kunyari, namatay tayo ngayong araw na to, Apa. hahatulan tayo ng Diyos. Sa tingin niyo kaya, inosente po ba kayo or guilty sa harapan niya? Guilty po. Bakit po guilty? Kasi guilty po. Ay ngayon, hindi ko alam. Parang hindi na siguro. Kaya nalaman ko naman po. Pero kung hindi ko po ito nalaman itong sinabi niyo, guilty po talaga. Pero di ba po, sa pagdilabag natin yung batas ng gobyerno, whether alam mo or hindi mo alam, guilty ka pa rin, di ba? Apa, guilty For example, hindi mo ikaw ay nakatira sa isang lugar or sa
rural na place, yung hindi city. So hindi mo alam yung traffic light. Opo. Tapos ikaw, nag-drive kasi marunong ka mag-drive ng motor, tapos nilagpasan mo lang yung red light. Pero hindi mo alam. 'Di ba sabi ng the ignorance of the law excuses no one. So ibig sabihin, kahit na ignorante ka sa batas, hindi nagawa mo 'yun, hindi ibig sabihin na ligtas ka na or excuse ka na sa batas. Kailangan mo pa rin 'yun pagbayaran, paparusahan ka pa rin. So even though na hindi mo alam or alam mo, guilty ka pa rin. Tama po ba? So, kung guilty po tayo sa harapan ng Diyos, dahil meron tayong mga nilabag na kautusan niya, sa tingin nyo kaya, ano ang deserve natin na matanggap sa Panginoon, sa Diyos? Heaven or hell? Hell po. Bakit po? Ano man po, guilty man po tayo. So, inaamin nyo, Sir Tonton, na kapag namatay ka anytime, you will go to hell. Depende po. Bakit po depende? Kapag dito. Ay, kung on the spot po, namatay, hindi ka po nakapag humingi ng tawad po sa Panginoon, I think, hell po talaga. Hell po talaga. Pero kung humingi ka ng tawad sa Panginoon, sa tingin mo kaya, papunta ka sa langit. Parang po. Para hindi rin sure. So, paano po kung nakagawa kayo ng kasalanan tapos namatay na po kayo agad? I mean, Parang matapos. kada gawa ng kasalanan dapat mag-sorry para mapunta po sa heaven. Parang ganun. Parang ganun po. Ganun. Kunyari Sir Antonio, or Sir Anton na lang, no? Kunyari, judge ka, tapos kriminal ako. Nahuli ako ng pulis na nagnakaw sa isang malaking tindahan. Tapos dinala niya ako sa korte, napatunayan na guilty ako. Bilang judge, bilang kriminal, humingi ako ng tawad sa'yo bilang judge. Sabi ko, Sir Judge, humingi ako ng tawad. Promise, hindi ko na uulitin. Palayaan nyo lang po sana ako. Cross my heart, I will never do that again. Palayaan nyo lang sana ako. Magre-repent na ako. Inaamin ko po yung kasalanan, hindi ko na po siya ulitin. Papalayain nyo po ba ako dahil humingi ako ng tawad? Parang, Bilang isang judge, parang nag-break na po yung sir, yung law po. so kailangan kong maparusahan. Kailangan kong makulong. Alam nyo po ba na ganun din sa Diyos? Kahit na humingi ka ng tawad sa Kanya, hindi niya tatalikuran or babaliwalain yung kasalanan mo. Yes, mapagpatawad ang Diyos, but it doesn't mean na hahayaan ka niya na lang na gumawa ng kasalanan. So ibig sabihin, paparusahan ka pa rin niya. Hindi enough ang paghingi ng tawad. Hindi yun ang solution. Para ikaw ay hindi mapunta sa impyerno at mapunta ka sa langit kung humingi ka ng tawad. Hindi yun ang solution. Sa tingin nyo kaya, ano ang solution na binigay ng Bible? Meron lang isang binigay ang Bible na solution para tayo ay mapatawad ng Diyos at makalaya sa kapahamakan sa impyerno. Hindi na tayo mapaparusahan. Meron lang siyang binigay na isang solution. Ano po yun, sir? Sabihin mo na daw. Tapusin ko na. Bawadagin ko na. Pero ito, meron lang akong pakiusap, Sir Antonio. Okay lang ba na habang pinapakinggan mo siya, okay lang ba na talagang seryosohin mo? Para maintindihan mo. Okay? So ito po yung solution. Meron lang po isa na binigay ang Bible na solution for us. Okay? Pero gusto ko lang ipaunawa po sa iyo, sir, na nung na-share ko kanina sa iyo, yun ay nagpapakita na kapag namatay tayo anytime, we will go to hell. Alam niyo po ba na that's a bad news for us? Na kapag namatay tayo, we will go to hell. Kasi ang sabi ng Biblia, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. At sabi pa ng Revelation, lahat daw ng sinungaling ay may parte sa kadagat-dagatang apoy. Inamin niyo po kanina na nakapagsinungaling na po kayo. And therefore, ang karapat-dapat sa atin, maparusahan sa impyerno. Pero meron pong binigay na solution ang Bible. Isa lang po. Kung meron pong isang perfect na tao, naaakop po ng inyong kasalanan, doon po kayo mapapawalang sala. Doon po kayo mapapatawad ng Diyos. Kung merong aakop sa inyong kasalanan. Sa tingin niyo po kaya, meron ka bang kilala na umako sa kasalanan mo? Ay, hindi po. Wala po talaga. Wala po. I think kilala mo. I think alam mo kung sino siya. 2,000 years ago, merong isang Diyos na nagkatawang tao. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Bakit siya namatay sa krus? Kasi yun lang yung way para tayo ay mapatawad at mapalaya sa ating kasalanan. Ibig sabihin, yung ginawa niya sa krus, bakit siya namatay sa krus? Yun lang yung way or yun yung purpose, yun yung kabayaran para mabayaran ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, sinacrifice niya yung sarili niya para sa mga makasalanan. Sinunod niya yung lahat ng utos ng Diyos upang maging sapat na kabayaran, upang maging qualified siya na Savior. Kasi in order for us na mapunta sa langit,
kailangan maging perfect tayo. Pero ang tanong dyan, meron bang perfect sa atin? Wala po. Wala po, di ba? Pero the reason why na kinakailangan ni Jesus Christ sundin lahat ng kautosan ng Diyos para maging katanggap-tanggap at maging sapat siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan. So ibig sabihin, siya na yung tinanggap ng Diyos Ama na kabayaran sa ating kasalanan. Kaya nung namatay siya sa krus, tinanggap yun ng Diyos Ama upang maging kabayaran para sa mga makasalanan, para sa kasalanan ng mga makasalanan. So, for us, para tayo ay mapalaya sa ating kasalanan, kailangan nating sumampalataya kay Jesus Christ. Pero hindi lang siya nanatiling patay. On the third day, He rose again and He is now seated at the right hand of the Father. Ang tawag po nun doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross ay mabuting balita, magandang balita. Bakit po siya tinawag na mabuting balita o magandang balita? Sa tingin niyo kayo? Kasi, Doon sa ginawa niya sa cross. kasi sacrifice po yung sarili na. Yun po. So ibig sabihin, napakabuti ng Diyos na meron siyang ipinadalang tagapagligtas para tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Pero ito po yung command or demand ni Jesus Christ sa atin bilang mga makasalanan. Pakinggan niyo po mabuti, sir, ha? Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, humingi po kayo ng tawad sa Kanya. Actually, yung sinabi niyo kanina na magsisi, okay po yun, pero hindi yun enough. Okay? Pero pag-isa na kailangan nating gawin, yun ay sumampalataya kay Jesus, pagkatiwalaan si Jesus. Na doon sa kanyang ginawa sa cross, bakit siya namatay sa cross, yun lang po yung tanging paraan at solution upang tayo ay mapatawad ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan. So ibig sabihin, the moment na magtiwala ka sa Kanya, yung kanyang pagiging perfect ay mapupunta sa iyo at yung kasalanan mo mapupunta sa Kanya. Yun yung ginawa niya sa cross. Ibig sabihin, magkakaroon ng switching. Okay? Ibig sabihin, magsaswap kayo. So, kaya ka mapapatawad ng Diyos kasi yung perfectness or righteousness ni Jesus Christ mapupunta sa iyo at yung kasalanan mo, yung wickedness mo, mapupunta sa Kanya. Kaya therefore, tinanggap ng Diyos Ama yung sacrifice ni Christ kasi yung kasalanan ng mga makasalan mapupunta sa Kanya at kung sino man yung sasampalatay sa Kanya, makikredit yun at magiging ikaw ay perfect na sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi ikaw ay nagtiwala kay Jesus Christ doon sa Kanyang ginawa sa cross. So ano yung una? Pagsisihan niyo po ang inyong mga kasalanan, palikuran ang kasalanan niyo, at pangalawa, sumampalataya kayo kay Jesus Christ. Ang tanong ko sa inyo, Sir Anton, kailan niyo po siya kailangan gawin? Kailan niyo po siya gagawin? Kung hindi niyo alam kung kailan kayo mamatay. Kahit ano po, mamaya o ngayon. Sa pag, ano po talaga, sa pag ano po, sa pagsimba sir, hindi po talaga. Hindi pa kayo sure. Hindi po yun yung hindi po yun yung sinasabi namin na kailangan mo magsimba para maligtas ka. Ang tanong is, kailan ka magsisisi sa kasalanan at kailan ka sasampalataya sa Kanya para maligtas ka? Ngayon na po. Ngayon na. Bakit nyo naisip na ngayon na? Hindi natin alam sir kung kailan tayo matatapos dito sir. Mamamatay. Opo. So, ibig sabihin, nakikita nyo po ba na kailangan nyo talaga maligtas kayo araw na? Kailangan pa talaga. Kailangan. Alam niyo po ba kung anong tamang sagot? Tama po yung sinabi. Yun po yung tamang sagot. Na kinakailangan niyo pong maligtas ngayon na. Hindi mamaya sir, hindi bukas. Bakit? Opo. Malay nyo, pagtawid natin sa kalsada, pag alis natin, pwede tayong mamatay. So wala na yung mamaya, hindi na darating yun. So huli na ang lahat. So ibig sabihin, ngayon pa lang, kinakailangan na nating maligtas. So kinakailangan nating sumampalataya kay Jesus, kinakailangan natin na tingnan si Jesus na yun lang yung tanging paraan para tayo ay maligtas. Ang pagkatiwalaan siya, paniwalaan siya. Ibigay natin ang buo nating pananampalataya sa Kanya. Yung faith natin, ibigay natin sa Kanya. Hindi sa mga ginagawa mo. Okay? Baka kasi iniisip natin na mabuting tao naman ako, hindi naman ako nakakatapak ng ibang tao. Gumagawa naman ako ng kabutihan. So maybe, pag namatay ako, baka mapunta ako sa langit kasi mabuti ang tao ako. Unang-una, kanina nabanggit na natin na hindi ka mabuting tao. Nagkasala ka sa harapan ng Diyos. So therefore, kahit anong mang kabutihan ang ginagawa mo, hindi yun papasa sa standard ng Diyos. Ang kailangan mo, yung perfectness, yung righteousness ni Jesus Christ. Kaya kailangan mong sumampalataya sa Kanya upang ikaw ay mapatawad ng Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, I am the truth, and I am the life. Pakinggan niyo po ito mabuti ha. No one can come to the Father walang sino man na makakapunta sa langit, parang ganun, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. So kailangan natin si Jesus Christ upang tayo
ay mapunta sa langit. Hindi yung, Kuya or Joshua, magsimba na lang po every Sunday para makatukog langit, para makapunta ka sa... Mali po yun. Hindi sa pagbabasa ng Bible, hindi sa pagpipray, hindi sa pagpupunta sa church, hindi sa lahat ng mga ginagawa nating kabutihan. Yun yung dahilan para makapunta tayo sa langit. The only reason kung bakit tayo makakapunta sa langit is because pinagkatiwalaan natin si Jesus Christ sa cross. Na siya lang yung tanging paraan na pinagkakatiwalaan natin na ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Kasi Sir Anton, kung ikaw ay maliligtas sa paggawa mo ng kabutihan, ibig sabihin pinapakita mo lang na yung ginawa ni Jesus Christ, wala yung silbi. Meaningless yun. Pero yung ginawa ni Jesus Christ, pinapakita lang nun na yung mga ginagawa ating kabutihan, hindi yun sapat, hindi yun makakaligtas sa atin. So ang ginawa ni Jesus Christ, yun yung mag-i-invalidate sa ating mga ginagawang mga mabubuting gawa na hindi yun ang solution para tayo mapatawad ng Diyos. The only solution for us to be saved is through Jesus Christ. So repent, pagsisihan natin kasalanan natin, at sumampalataya sa Kanya. And tama po yung sagot ninyo na ngayon na. Kasi wag na nating paghintayin na mamaya, bukas, kasi baka huli na ang lahat. So this is the day of salvation. Today is the day of salvation. So doon po sana i-share ko ngayon, sir, or na-share namin sa inyo ngayon. Meron po bang sense para sa inyo? Meron po. Bakit nyo po nasabi na may sense? Ano po sir yung sinasabi mo po siya, tama po talaga yung nasa. Tama po. May Bible po nalagdag ba din kayo? po sa ano po. Nalagdag din po sa ulo po. Oo. Meron po nagdagdag. Tama. Maybe siguro narinig mo na yung kwento ni Jesus Christ. Pero ito yung kailangan natin, Hindi po ganito ka ano po. hindi ka clear, hindi masyadong clear. Pero doon po ba sa naibahagi ko ngayon na gospel sa inyo, na merong namatay sa cross para bayaran yung kasalanan mo? Apo, yun yung ano sir yun yung tumatak sa isip ko. Yun po talaga. So, ulitin ko lang sir ha, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod ng Ten Commandments. Apo. Hindi yun yung way. Kasi kanina binuksan ko yung Ten Commandments, in-open up ko sa iyo. Tapos sabi ko na nagawa mo ba ito? Hindi mo nagawa. So ang solution is hindi yung kailangan mong sundin yung Ten Commandments para maligtas ka. Hindi yun ang solution. Ang solution, kailangan mong sumampalataya, pagkatiwalaan sa Jesus Christ bilang tagapagligtas mo. The moment you do that, nagsisi ka at sumampalataya ka sa Kanya, alam nyo ba anong promise ng Diyos? Papatawarin ka niya at hindi ka niya na hahayaan na mapunta sa impyerno. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John 3:16, I think familiar ka sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him or you put your trust in Him, hindi ka na mapupunta sa impyerno, but mapupunta ka na sa langit. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. And He will give you eternal life. Sabi ng John 3:16. So the only way na tayo maligtas is through Jesus Christ. Okay? So sana sir, yung mensahe na yon, napakadali. Sana naunawaan nyo yon at nakita ninyo na ang ultimate solution lang, ang one solution lang talaga is through Jesus Christ. Okay? So, before we leave sir, may tanong ako. May Bible ka po ba? Meron po. May Bible. Binabasa nyo po ba? Hindi na po masyado sir. Hindi na Dati masyado. po. Kailan po yung last time na binasa niyo yung Bible? Tagal-tagalawin po sir. Tagal na. Opo. Pero hindi po naabutan ng mga months na po siguro. Pero nandyan pa po. Opo. Nandyan pa, may Bible pa. Opo. Okay lang ba na i-suggest namin na sana bigyan mo rin ng time, basahin ano? Opo. Para doon sa na-share ko na gospel, Opo. talagang mas maunawaan mo pa kung ano talaga yung ginawa ni Jesus Christ. At mas makilala mo pa kung sino si Jesus Christ. Kasi hindi lang sapat na hanggang doon lang tayo manatili. No? Kailangan nating kilalanan si Jesus Christ. Kung tunay na nagkaroon ng effect yung mensahe ngayon na narinig mo, kung tunay na ikaw ay magsisisi at asampalatay sa Kanya, di ba magkakaroon ka ng puso na dapat mas kilalanin ko pa si Jesus Christ, dapat mas makilala ko pa yung Diyos, di ba? And the only way for us na mas makikilala natin yung Diyos is through reading the Bible. Kasi kung hindi mo babasahin yung Bible, hindi mo makikilala ang Diyos. Tama po ba? Hindi mo siya mababasa, hindi mo siya makikilala through through doing your job or through dito magmumuni-muni ka, di ba? Kagaya ngayon, nag-iisa ka lang. So, parang hindi mo makikilala ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Makikita ko ba ang Diyos dito? Syempre hindi. Kailangan mong basahin yung Bible, no? So, sana bigyan mo ng time, ng oras, at may ibibigay din kami sa iyo. Okay lang ba magbigay sa iyo? Okay lang po. Okay lang po sir. Meron kaming ibibigay